So ito po, good news para sa mga fans ni Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. O kasi po, according sa report ng Manila Times, ay posibleng bumalik itong si Pingris para po maglaro kahit isang conference sa PBA, come out of retirement and join Blackwater Bossing. Okay? Nakita po siya nakikipag-meeting kasama si Jeffrey Carriazo at si Bossing ng Blackwater na si Joseldo C. Okay? So basahin po natin ha. Retired PBA superstar Mark Pingris could be making a comeback. Yun, Blackwater team owner Joseldo C met with Pingris to explore the possibility of enlisting the many-time PBA All-Defensive First Team for a slot and position for a big man's coach. O siya yung magtitrain sa mga big man ng Blackwater. Importante po ito lalo na dun sa kanilang bagong draft na si Christian David. Okay, I will give him an offer next week as playing assistant coach. Yun. So originally the team owner said the intention for their meetup was to see if Pingris is open to simply being a big man's coach. Ayun, considering that the team's young front court, yun nga si Christian David at si Clifford Jopia. I'm planning to get him as a big man's coach, but he said, boss, kondisyon pa ako, I like to play pa. Ayun. So, syempre, pag nagkaroon ng chance na ganun, di ba, malaking bagay 'yon na maglaro sa Blackwater, di ba? At si Sakuragi suot-suot yung jersey mo at pinopromote yung kumpanya mo. So, malaking bagay 'yon para po sa Blackwater to have someone na as big as Pingris at kasing dami ng fans nitong si Pingris ang sumali sa kanila. C said that he will wait for his younger brother, team governor Siliman C, arrival from China to discuss the latest developments and then prepare the offer to Pingris. Yun. So one conference only, parang kay James Yap. Okay? Sabi ni Joseldo, given some time, he could still play 10 to 15 minutes per game and contribute to Blackwater's bid to finally end a string of non-playoff appearances in the PBA. So mag-react po tayo. So maganda po ito kasi matitrain si Christian David. Di ba, isipin mo si Pingris mismo ang tututok sa kanya. Matitrain siya ng gusto bago siya ipadala sa token text. Joke lang, boss Joseldo. Ito, ayan. Sige, react tayo. Very good news yan. Kailangan ng liga yan. Kasi syempre Blackwater, wala masyadong pakialam yung tao sa Blackwater. Pero pag isama mo si Pingris dyan, at ang maganda dyan, si Pingris kasama niya yung PBA Moro Club. Okay? Kasama, tropa eh. Syempre, supportahan nila si Pingris, i-vlog nila yan, i-ano nila yan, pagbalik PBA ni Pingris. So, napakalaking tulong yan to promote yung Blackwater, syempre yung PBA na din. Kapag nababawasan ka ng team na kumbaga nagkakaroon ng interest sa mga lesser teams mo, pabor yun para sa liga. So sa akin, this can only be good. This is a good strategy I think for the PBA. Gamitin nila yung mga veterans nila, gamitin nila yung mga superstar nila para po mas maging interesting kahit yung mga farm teams nila. Kasi nga farm team na nga, hindi mo pa lalagyan ng ganyan, di sino pa may pakialam dyan, di ba? Sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, kasalanan din naman ng Blackwater yan. Lahat ng magagaling nila, tinetrade nila sa MVP group, di ba? Si Christian David, o baka ganun na naman. Sana naman, patagalin naman nila, gawin naman nilang 2-3 taon muna dyan. Pahinugin ng hinog na muna bago pitasin, di ba? Nangyayari kasi kadalasan pag sa mga farm teams, 1 conference, 2 conference, pitas na kaagad, lipad na kaagad, di ba? Pero ako may suggestion ako diyan eh. Ito yung proposal ko Kasi kung hindi nila mapigilan itong mga farm team na i-trade yung kanilang mga top 5 na pick, di ba? Ito suggestion ko. Kunyari, Blackwater, nag-draft siya, di ba? Si Christian David. So, kung gusto niyang i-trade itong si Christian David in the first year ng kontrata niya, kung gusto nilang i-trade, payagan ng PBA, pero may penalty yung Blackwater. Sa susunod na draft, bababa sila ng 3 spots. Okay? So ano ibig sabihin ko? Ibig sabihin, kunyari, kung next draft, next year, sila ay number 2 sa draft, itinrade nila si Christian David.
bababa sila ng 3 or 4 slots. Magiging yung number 2 nila, magiging number 5 o kaya number 6. Everyone else aakyat. Okay? So, anong logic nung suggestion ko? At least, kung hindi mo maiwasan na i-trade yung pong mga magagaling at mapitas ng mga malalakas, at least, sa susunod na draft, hindi na sila yung top 1, top 2, top 3 na pick. Diba? Kasi inaabuso taon-taon na lang eh. Kulela, top 1, top 2 pick. Pitas. Tapos, next year, Kulela, top 1, top 2, top 3, pitas. Tapos, Kulela, paulit-ulit eh. Di ba? So at least ito, top 2 pick, pitas, kulelat, may penalty ka. Pang number 6 ka magdadraft ngayon. Number 7. Para bigyan ng chance yung mga matitinong team, katulad ng Rain or Shine, katulad nung Converge siguro, na umakyat. 'Di ba? At makuha na si Baltasar na Converge. 'Di ba? So yun para yun ang aking suggestion para po yung farm team ay kumbaga wag nang i-trade yung kanilang top picks at least for the first 2 years nung kanilang pagdadraft sa kanila. So yun ang suggestion ko lang naman. Ayaw na po natin ng mga farm team. Sana po makinig si Boss Joseldo. Alam ko napakahusay na negosyante yan. Pareho kami ng respetado yan sa cosmetics industry. Cosmetics industry ako galing eh. Respetado yan, wala kang masasabi dyan. Napakahusay niyan, halige yan. Pero pagdating sa basketball, boss, ang tingin sa inyo ay owner ng farm team. Pasensya na po. Diba? At nakakasama po yung ginagawa nila sa PBA, sa opinion po ng nakakarami. Real talk lang po. Alam ko baka magtatampo yung mga may-ari ng farm team, pero nakakasama sa liga talaga eh. Yun lang yung gusto po natin sabihin, okay? Pero itong gagawin nyo kay Pingris, very good yan. Kasi for sure, may daladalang fanbase yan, may daladalang PBA Moto Club yan, magkakaroon ng mas maraming interes sa team nyo. Nasa inyo na lang yan kung iti-trade nyo si Christian David papunta sa Talk and Text uli. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin mga ka-PBA. See you po sa next vlog. Bukas Gilas versus Jordan, let's go! Fight! Bye bye guys.